Right, natapos na yung taon at naisipan kong gumawa ko ng reflection mula sa nagawa ko rito sa YouTube. At naisipan ko na rin pag-usapan yung mga ilang ginagawa ko rin sa totoong buhay at kung paano ba ito maapektuhan yung parang channel ko. Yung mga ilang magiging plano ko dito sa YouTube sa ngayong taon na itong 2024. At saka may mga ilang katanungan akong nag-inask sa inyo na gusto nyong tanungin sa akin mula sa isang community tab. So subaybay lang kayo hanggang sa huli at sasagutin ko yung mga ilang katanungan nyo ron. So ano masasabi ko ba sa 2023? Para sa personal kong buhay, napunta na ako sa university ngayon at sa ngayon, parang maganda naman yung pagkabalansi ko ng content creation sa YouTube at saka kung paano ko inaasikaso yung mga ilang gawain dun sa university. At naging maayos naman yung unang semester ko at sobrang mabuti naman na nakakagawa naman ako ng ilang oras at ilang free time para gumawa ng ilang content. At speaking nga pala ng balanse sa YouTube at mga ilang gawain sa school, magiging teacher na ako para sa work immersion. So excited na ako doon at titignan ko pa kung makakagawa pa ba ako ng ilang oras sa YouTube. Siguro may oras pa naman ako, pero mapapansin nyo, mabagal yung pagka-upload, yung parang in-between sa ilang schedule. Wala akong set na schedule, pero mapapansin nyo yung pagitan kung gaano ko katagal mag-upload simula nung huli kong in-upload na video. Punta naman tayo sa parang kalagayan ng aking YouTube channel. Sa totoo lang, kung ipagkukumpara nyo ako sa mga magsisimula pa lang, kunyari mga 2 taon, siguro sa ngayon, malaki na yung ilang community nila, kumikita na sila, over mga ilang libo na siguro yung subscribers nila. Pero ako, kalahating libo pa lang. Pero sa nagawa ko noong 2023, pagkumpara ko ng huling taon, 2022, yung 2022, doon ako nagsimula mag-upload ng honest trailers at saka naging consistent ako sa parang pagka-upload hanggang ngayon. Sa 2023 ngayon ay siguro parang mas maganda yung naging lagay ko sa parang YouTube kaysa noong 2022. Kasi noong 2022, lumalago pa lang ako, kinikilala pa lang ako ng mga ilang tao, nakagawa pa lang ako ng mga ilang community, at saka doon ko pa lang napapansin yung parang structure kung ano ba yung mga i-upload ko dito sa YouTube. Ito rin kasi yung bagay dito sa ilang content na ginagawa ko, which is Pinoy filmography. Hindi siya isang masyadong malaking niche para sa Pinoy internet industry, demand, ganon. May mga ilang creators na nagtatakal dyan pero di naman yung pinaka-main content nila. Karamihan ng mga gumagawa ng mga ganito sa parang similar na ginagawa ko ay ginagawa lang nila just for the heck of it at dahil para siguro trending. Yung di ko lang gusto doon ay kunyari si Paulul, inano niya yung Victor Magtanggol, parang dinisect niya yung Victor Magtanggol. Alam ko na hindi niya pinanood yung buong teleserye pero dinisect niya yung mga ilang nakakatawang moments yan doon. Kunyari, pangit yung CGI, yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng content, hindi yun yung mga ilang type ko para sa aking sariling niche sa parang mga ilang reviewing ng mga ilang Pinoy filmography. Yung parang kukunin mo lang yung highlights tapos pagtatawa mo yung nangyayari. Pero naiintindihan ko naman kung ba't niya ginawa yun. Isa pa, wala akong hate kay Paulul. May sarili siyang niche at hindi yun yung niche niya, yung parang highlight na ginawa niya dun sa mga ilang Pinoy filmography kung saan nininitpick nila. Meron pang isang gustong shoutout si Nico David. Mas malaki siya sa akin, pero sa totoo lang, mas lumago siya sa mga ilang politics. Parang pinag-uusapan niya o kaya mga ilang bang napapanahon nangyayari dito sa Pilipinas, mga ilang grounded. At meron din siya mga ilang reviews, mga ilang pelikula. Ngayon, nire-review niya yung Viva Max, which is ang rabbit hole na hindi ko man lang itatakal dito sa aking channel. At saka mga ilang GMA teleserye, karakaramihan. Kung nagustuhan niya, kung may dedicated na time siya mag-oras, gawin yon. Pero ayun yung channel niya ay kalahating 25% sa Pinoy filmography, tapos 75% sa mga ilang debunking na mga kabubuan na pinaggagawa ng Pinoy sa totoo lang. Ako yung niche ko, ito, kung meron bang Screen Junkies or kaya Cinema Sins or How It Should Have Ended or kahit ano pa mga ilang review channel, ano pa bang Chris Stockman, yung ganon. Gusto ko lang i-adapt yung mga ilang nagagawa nila sa mga ilang industriya ng Hollywood. At saka kung may mga ilang tao pa, alam ko meron si Nate the Slime. Parang karamihan niya pinofocus ay mga ilang horror movies dito sa Pilipinas. Kaso lang, di siya kasing malakas mag-upload. So, matapos nga pala yung runs na yun, saan ba ako nang galing yung pagkatapos? Yung niche ng YouTube channel ko, hindi siya sobrang popular or marami nagde-demand. At alam ko na hindi naman gaanong lalago yung channel ko kung pinili ko yung mga ilang opportunity na mas malaki or kaya mas sisikat ako lalo. Pero pinili ko pa rin to kasi nagugustuhan ko yung ginagawa ko Tsaka in terms of Pinoy internet content creation, parang unique to parang sa standard ng bansa na to. Kaya parang doon ako masaya na ginagawa ko to. Tsaka pala, may mga ilang sagot ako sa Q&A na may related dito. Kaya siguro doon ko na lang rin magda-dive deep. Karamihan doon. Also, yung Shake, Rattle, and Roll, napansin ko ay parang magandang niche yung Shake, Rattle, and Roll sa aking channel. Parang ano na rin siya, parang isa siyang sub franchise sa aking niche na Pinoy filmography.
na pag nagsasalita ako tungkol sa Shake, Rattle, and Roll, marami yung views. Nung ginawan ko ng teaser breakdown yung sa bagong Shake, Rattle, and Roll movie, yung Extreme, maraming views. Nung ginawa ko ng review, yung pinaka-extreme na movie nung lumabas, marami yung views. Yung lumang Shake, Rattle, and Roll postmortems playlist, yung mga video doon, marami yung views. So, maganda yung niche nun. Pwede kong pagpatuloy yon. Pero sa ngayon, dormant ulit yung Shake, Rattle, and Roll eh. Sa totoo lang, ayoko nang gumawa ulit ng Shake, Rattle, and Roll yung Regal. Gugustuhin ko, balang araw, kunyari, maghintay ako ng 9 years ulit para sa bagong Shake, Rattle, and Roll. Kasi sa totoo lang, sa kalagayan ng Shake, Rattle, and Roll, gaganda yung, para magandang balikan ulit to after ng ilang hiatus, kagaya nung pagitan ng Shake, Rattle, and Roll nung 2014, tapos nung nagbalik ito ng 2023. So, yeah, ganun. Sa isang segment naman para sa video na to, as promised, meron akong Q&A at nagtanong sa community tab. 2 tao lang nagtanong, sa totoo lang. May mga ilang multiple questions sila, hindi lang isa. Kaya marami rin akong masasagot dito. So, yeah, pagpatuloy na natin. Anong goals mo para sa channel ngayong 2024? Wala akong ilang set goals, like parang maabot ko yung subscriber count na to or kaya view count na to sa isang video or kaya mga ilang statistics. Siguro karamihan na lang siguro na masasagot ko dito are mga plans na pwede kong gawin sa 2024. Una kong mga ilang plano ay pagpatuloy pa rin syempre yung Honest Pinoy Trailers kasi ine-enjoy ko gawan sila. At saka maraming movies na may nire-request yung mga ilang tao sa akin na gusto kong i-honor at least bago ako sumuko siguro sa paggagawa nito. Isa pa sa mga plano ko ay parang gumawa ako ng ilang vlog na style ng mga video habang may nire-review akong mga ilang teleserye. Yung mga ilang plano ko dito ay mga ilang murder mystery na teleserye. Alam ko may 3 pang existing na teleserye na kailangan ko pang panoorin. Yung isa pa doon, coming soon pa. Isa dito ay parang isang lumang teleserye ay parang La Vendetta ata yung title. Pinagbibidahan siya ni Jenilyn Mercado. Tapos yung di ko pa nasisimulan, yung Senior High, which is sa ABS-CBN. Tapos coming soon sa GMA ngayong taon ay Widow's War. Ina-assume ko na konektado siya sa Widow's Web at Royal Blood Cinematic Universe. Kasi yung font tingnan mo, parang similar sa Widow's Web. Pati rin yung title. Kaya kung murder mystery na teleserye yan, ayun, yun yung gagawin ko. Yung parang gagawin ko dito sa parang vlog na review, ay parang habang pinapanood ko yung mga to, parang magre-record ako ng mga ilang segments sa sarili ko na nare-review to. Tapos parang gagawa ko ng ilang chart na parang mag-iimbestiga ako habang pinapanood ko. Kaya parang aarte akong detective habang may watch through ako sa mga ilang teleserye na yun. Sana walang may mag-spoil sa akin or kaya aksidente kong ma-spoil yung sarili ko habang pinapanood ko yung mga to. At ayun, at speaking of reviews, yung mga ilang reviews na pinagagawa ko ng mga ilang inaabot ng 5 to 10 minutes sa mga bagong teleserye na parang nasa pilot week pa lang, yung mga ganun yung mga gagawa ko ng reviews. Tapos yung mga hindi ko ilang nagawan, like yung mga ilang ongoing pa, siguro pag finale na sila, parang i-review ko yung buong series, like yung Black Rider. Hindi ko kasi siya nasimulan nung nag-premiere, kaya hindi ko siya nagawa ng review nung unang linggo niya. Pero siguro pagkatapos ng Honest Trailer siguro, parang sunod kong upload siguro nun yung parang review sa parang buong teleserye nun. Tapos yung mga ilang reviews sa mga ilang lumang pelikula na parang plano ko pang gawan. Like yung mga ilang favorite na pelikula kong Pinoy ng mga kabataan ko, yung parang mga ganong klaseng retrospective reviews. Anong project ni Boyet, also known as Christopher De Leon, ang least na favorite ko? So kung di nyo alam, si Christopher De Leon, siguro isa sa mga ilang favorite at mga ilang inidolo kong actors dito sa ating bansa. Since kabataan ako, yung mga ilang kontrabida na roles niya, siguro yung mga una ko napanood yung kay Captain Barbell ni Richard Gutierrez, kung saan siya si Nero. Inidolo ko siya bilang, dun sa parang kontrabida pace niya, marami rin siyang ginanapan ng kontrabida nung mga ilang panahon ko, nung kabataan ko. Pero yung pinaka-list na favorite na project siguro ay yung character niyang si Armando Banson sa Lolong. Di naman di ko gusto yung acting niya doon at ganon, or kaya yung parang kung paano ba dinesign or kung paano ba ginrelate yung character ni Armando Banson bilang isang crocodile activist na corrupt na mayor sa bayan. Nakalimutan ko kung ano bang bayan yung swamp na yon na nagtitirahan nila doon sa Lolong. Yung parang di ko lang gusto. Maganda yung writing sa kanya kahit masyadong corny. Hindi ko lang gusto siguro yung pinaka-ending yung naging halimaw siya. Mula lang sa mga last 2 episodes ng Lolong yun Pero sa puntong doon nakulong siya, parang na-expose na ata siya sa mga ilang krimen na pinaggagawa niya. At lahat ng mga tao dun sa bayan, hindi na siya gusto. So ayun, nakulong siya. Tapos parang may narinig siyang proseso kung paano maging atubaw ang isang normal na tao. Tsaka di ko alam kung ba't gusto niya ba maging atubaw. Parang may na-miss ata akong detail doon kung ba't niya gusto maging atubaw. Pero kung wala, parang na-justify naman kung bakit ito yung parang least portrayal sa karakter ni Christopher De Leon yung gusto ko. Kasi galit siya sa atubaw tapos naging atubaw rin siya mismo. Tapos nagasik siya ng lagim. Kung nakatakas siya, kung meron siya kapangyarihan itakas yung sarili niya, ano pa ba yung plano niya kaysa magiganti ba o ganun? Kung magiganti siya sa parang ganun na parang di maganda kasi parang ewan ko kung ano ba pinaggagawa nito nung naging atubaw na siya. Parang naggulo siya, nagkalat siya.
Tapos parang kakargay niya tong si Dakila sa parang kung anong rason, hindi ko alam kung bakit. Tapos kung paano natalo nila to, parang ano tawag dito, low budget na Marvel climax. Yung parang karamihan naman nakita yung criticism sa MCU. Okay lang sa akin yung parang gusto nilang gayahin yon. Pero di ko lang talaga alam kung ano naging motibo na dito ni Christopher De Leon sa uli. Pati yung asawa niya, parang gusto niyang alisin, dispatchahin. Alam ko yung asawa niya doon, yung ginampanan ni Jean Garcia, parang di na maganda yung parang relasyon nila doon. Pero sa punto ito, di ko na alam kung anong plano niya. Pag natalo niya yung parang, kung napatay niya lahat ng nandun sa bahay na, ano nang gagawin niya? Di ko alam. Kaya, yun yung pinaka-least favorite ko na ginampanan niya. Di naman sa parang pangit yung portrayal niya doon. Well acted naman, kung paano lang hinandle ng mga ilang writers, yung kung paano ba yung gagawin niya sa uli ay parang kabubuhan na para sa akin. Ano process mo para gumawa ng honest trailer na uniquely Pinoy? Sa totoo lang, karamihan ng mga ilang template na ginagawa ko ay syempre kinuha ko talaga dun sa pinaka Screen Junkies, yung pinaka original na gumawa ng honest trailers. Sa totoo lang, wala naman parang nagiging unique na pang Pinoy version itong ginagawa ko. Kasi sa totoo lang, yung mga ilang ginagawa ko rito ay parang pwede na rin nilang gawin, or kaya kung yung mga ilang writers ba doon, parang ito yung parang pwede nilang malikha kung gagawa nila itong Pinoy movie na ito. Pero minsan syempre, may dinadagdag akong ilang kultura na related dito sa ating bansa. Like pwede akong mapunta konti sa politics, hindi naman masyado. Tapos yung mga ilang references na para magigets lang ng parang buong Pinoy, mga ilang ganun. Like minsan gagawa ako ng comment kay Big Soto sa kanyang conspiracy drama, kay Bong Revilla, at yung ilang bang pinagagawa ni Wally Bayola. Yung parang mga ganun lang. Pero may parang pangalawang interpretation din itong tanong na to, which ano yung pinaka-process ko. Pwede ko pag-usapan yung writing ng honest Pinoy trailers. Maganda example dito ay teleserye. Kasi pag pelikula yung ginagawa ko, masyadong mahirap. Ako mismo nahirapan ako gumawa na ng mga episode para sa mga pelikula. Kaya kung napapansin nyo karamihan, mga ilang pinagagawa ko ito, mga teleserye na lang. Sa totoo lang, pag teleserye, parang kapalit naman nun, parang mas maraming oras yung kailangan kong i-dedicate kasi teleserye siya. Kaya mas mahaba yung ilang oras na gagamitin ko para panoorin, tapos sulatan siya ng episode. So yung ilang process ko sa paggawa, kunyari sa isang teleserye, ay papakita ko itong notes ko habang ongoing pa yung Black Rider. Nung pinanood ko to ng una, habang kikilalanin ko pa lang yung mga ilang characters dito, sinusulatan ko na yung parang kung sino ba sila, kung sino gumanap na artista, tapos parang susulatan ko sila ng description bilang first impression ko sa kanila, tapos parang babalukturin ko rin ng konti. Pero sa honest na paraan, ganun yung ginagawa ng honest trailers Tapos habang naka-walkthrough ako sa ilang episodes, kunyari sa episode 9, highlight ko yung ilang nangyayari rito, parang gusto kong i-note para na parang gagamitin kong joke sa video. Kaya kunyari pagdating nito sa notes, kung gusto kong kunin yung parang clip na to, parang pupunta ako sa episode na yon, tapos i-clip ko yon. Anong genre ng teleserye o pelikula ang di mo kaya maggawa ng honest trailers? Marami akong ilang malilista. Karamihan ay mga drama sa hapon mula sa ABS-CBN at GMA. Kasi ang hahaba nila, tapos karamihan lang nang nangyayari sa kanila ay parang sobrang grounded in reality. Tapos sa totoo lang, karamihan nang nangyayari doon ay pare-parehas lang. Like sampalan, agawan ng asawa. Yun yung common theme sa mga panghapon na drama Kung napapansin nyo, kung gagawa ko ng honest trailers ng teleserye, karamihan doon ay primetime. Basta gano'n, GMA primetime, Telebabad, primetime bida. Ayun. Yung mga palabas kasi na gusto kong gawa ng mga ilang honest Pinoy trailers episode ay yung parang mga ilang same level ng genre or kaya mga ilang quality ng mga ilang nakikita nyong ginagawa normally ng honest trailers ng Screen Junkies. Ito rin kasi, gaano ka nakakakita ng ilang movie nerd channels na gumagawa ng parang in-depth review sa isang drama na puro sampalan at saka sabunutuan agawan na ng asawa yung nagaganap. So, ayun siguro. So, in terms of mga ilang teleserye, example ko rito ay Abot Kamay na Pangarap. Ano pa ba? Yun lang maisip ko, ano pa ba yung mga ilang hapang-hapong drama? May mga ilang exception din sa genre na yon. Like, yung Ika-6 na Utos, pwede kong gawan yun kasi maraming questionable na bagay na nangyari doon. Pati rin yung Wildflower. Isa pang genre na never ko nang gagawan ay comedy with may konting exceptions. Gumawa ako ng comedy episode na honest trailers. Kunyari yung Only Life, tsaka yung Darna Kuno. Hindi ako proud sa pinaggagawa ko doon kasi kung napapansin nyo, sobrang halos tinamad ako sa parang nakita nyo kung gaano kapangit yung mga ilang jokes ko doon. Kasi comedy na mismo yung mga yun tapos gagawin ko pa sila ng jokes, ganon. Pero yung mga ilang comedy na may ilang nagko-cross sa mga ilang genre, kunyari yung mga Enteng Kabisote, pwede ko silang magawan. Yung mga ilang pelikula ni Vice Ganda, pwede ko rin silang gawan balang araw. Yung mga ilang
bagay lang na may parang fantasy element na nagaganap doon. Parang yung mga ganun lang pwede kong gawan kay Vice Ganda. So, pwede ko pa magawan yung iba doon. Basta may questionable na nangyayari doon. Pero sa mga ilang listahan ng pwede ko nang di gawan ng comedy movies ng honest trailers ay siguro ay yung mga dinami-daming pelikula nila, Dolby, Babalu, yung mga ganong klaseng mga movies. Kung meron kayong i-expect na comedy na palabas na pwede kong gawan, expect kayo sa Pipito Manaloto balang araw. Malaking project yun. Baka malaking project yun na pinaplano ko kasi since parang ilang years na ba yun? 13 years. Tapos yun, kinokollect ako pa yung mga ilang notes ko doon hanggang ngayon. Pati rin yung Bubblegum. May isang anniversary special yung Bubblegum na gusto kong gawa ng honest trailers balang araw. So yeah, maghintay kayo doon. Hindi na balang araw. Mga ilang taon, siguro naka-graduate na ako. Siguro may asawa na siguro kung magagawan ko yun. At isang malaking bagay na papaliwanag ko, ano nangyari sa mga Left 4 Dead videos ko. Yung mga ilang Tagalog ang mga boses. Sa totoo lang, ayoko muna silang manatili sa channel ko. Huwag kayong mag-alala sa mga ilang gustong manood pa noon or balikan. Ayoko lang muna silang manatili sa channel ko kasi doon sila sumisikat eh. Doon karamihan ng attention na gaganap sa mga video na yon. Tapos parang na-unshadowed yung mga ilang current na ginagawa ko ngayon. Di naman sa parang hindi ko nagusto yung mga ilang feedback na nakukuha ko ron sa totoo lang. Pero yung mga ilang video na yon, naiinis ako sa parang katotohanan din na low effort yun sa totoo lang. Kasi, parang pinatungan ko lang ng boses ko yun at dinab ko sa Tagalog. Ayun lang yung ginawa ko. Tapos may mga ilang pa akong shitpost na mga video na ginawa. Kasama dun sa mga ilang private videos ko rin. Like yung mga ilang Breaking Bad na kalukuhan na pinaggagawa ko. Naiinis ako dun sa katotohanan na sobrang baba ng effort. Like, kaunting oras lang yung ginawa ko doon. Kumpara sa mga ilang pinaggagawa ko na ngayon dito, like sa bagong niche ko ng Pinoy filmography content, na inaabot ako ng mga ilang araw para ihanda at saka marami rin akong preparation na ginagawa ron, mag-edit, mga ganon. Tapos, ayun lang. Tapos, konti lang views nila. Okay lang sa ngayon kung konti lang kinukuha nilang views, pero kung mas kukuha ng attention yung mga ilang shitpost na video na yon, di ayoko lang muna sila manatili. Huwag kayo mag-alala, bibigay ako ng link sa kung gusto nyo kasi unlisted lang sila sa ngayon. Hindi ko pa sila binupura, huwag kayo mag-alala. Plano ko rin sila ibalik. Naghihintay lang ako na mas makilala na yung pangalan ko sa paggawa ng ilang niche sa Pinoy filmography bago ko i-public ulit itong mga lumang mga content na nagawa ko. So sana naintindihan nyo yun. So ayun yung wrap up ko sa 2023. Maraming salamat sa sumaybay, nanood, nag-like, nag-comment, nag-share, nag-subscribe, tsaka nag-join ng aking Discord server. Meron nga pala akong Discord server, kaya kung gusto nyong i-contact ako kung ano, mag-join na kayo. Nag-link na sa description. Wala pa masyado nagaganap doon. May mga ilang nag-join na pero yun, wala pa masyadong ganap doon. Naghihintay lang ako ng makagawa pa ng mas mahaba pang community. Ito sa magandang 2024 para sa inyong lahat. So ako nga pala si Zoe Delay ng Cinepinas. Maraming salamat sa pagsubaybay sa 2023.